ipinaglalaban. Marami lamang nagagalit sapagkat hindi po ito pabor sa posisyon ng Adventist, subalit ito'y nakasalig sa katotohanan, sa history at sa mga dokumentong magpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay nakapagsagawa ng mga abortion, elective abortion sa mga ospital using guidelines na ibinigay ng ating General Conference. Hindi ko po maaatim o makakaya na manatili sa pananampalataya na alam ko sa aking sarili na nagkaroon ng issue sa pagpatay ng mga sanggol na walang kalaban-laban. So mula po sa araw na ito, ako po si Brother Reynaldo Moncada Verano na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017. Isang masiglang kaanib, walang inargabyado, walang siniraan, at wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist, ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Yan, opisyal na deklarasyon, pahayag ni kapatid na Reynaldo Moncada Verano, ang debatista ng Sabadista, na di niya masikmura ang aral ng Seventh-day Adventist kaugnay sa aborusyon. Alala nyo ba yung sa debate namin ng Seventh-day Adventist kaugnay sa Inquisition, na terang-tera sila sa Inquisition at ginamit ko ang kanilang dokumento kaugnay sa abortion? Ano sabi? Di po ba sabi, baka Katoliko ang nagawa sa naturang abortion? Oh, see? Ngayon, meron pang challenge. Ang isa pang debatista ng Seventh-day Adventist na magharap daw kami, patunayan ko kaugnay sa abortion. Okay. Magandang paksayan. Pero sa pagkakataong ito, pakinggan natin, debatista ng Sabadista, nag-walk out sa SDA dahil di na talaga masikmura ang aral kaugnay sa abortion. Sa mga oras na nagsalita siya, ay tinitiwalag na niya ang kanyang sarili sa Seventh-day Adventist dahil di niya masikmura ang abortion na sinusuportahan ng General Conference. So ito po yung aking sagot patungkol sa huling katanungan sa aking unang 3 video. Kung ako po ba ay mag-i-stay pa bilang isang Seventh-day Adventist o ako po ay aalis na bilang kabahagi ng pananampalatayang ito. Sa mga nagdaang video, naging malinaw sa akin ang palitan at mga pahayag ng iba't ibang defender about sa aking mga na-research. At inisa-isa kong talakayin ang kanilang mga katwiran at argumento. At nakita ko lamang na maraming mga defender panatiko sa Adventist. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi po nakasalig sa katotohanan. Oh, maraming defender daw sa Seventh-day Adventist nagiging panatiko dahil hindi nakasalig sa katotohanan, abay. How about si Pastor Dison ito? Kapag ang katotohanan ay makakasakit na sa Adventist sa kabuuan, Oh, yan. Nakita niya bilang Adventista, debater ito ng Adventista, at humarap din ito sa debate ng mga Muslim. itinatago na nila ito at hindi na ipinapahayag sa tao. At sino mang magpapahayag ng katotohanan na makakasama o makakasakit sa bawat membro ng Adventist kahit ito'y tama o totoo, agad nila itong sasalingin, pagtutulong-tulungan. Ayun. So, posible, pinagtutulong-tulungan na siya dahil isiniwalat niya yung abortion na sinusuportahan ng General Conference. Posible naman, siguro, di alam ng karamihan yan. Pero sa mga nakalap natin mismo na kanilang Ministry Magazine, napakalinaw ang deklarasyon ng kanilang, sa susunod, isa-isahin natin yung Ministry Magazine nila. Pero di muna sa ngayon dahil may sabadistang naghahamon sa akin ng debate. Napatunayan daw umano na ang Seventh-day Adventist ay sumusuporta ng abortion. Naku po,
dito pa lang, ala na. Oh, so tuloy natin. di kaya ay sisiraan. So na-realize ko po mga kapatid, mga minamahal, na tama ang aking ipinaglalaban. Marami lamang nagagalit sapagkat hindi po ito pabor sa posisyon ng Adventist, subalit ito'y nakasalig sa katotohanan. Bakit di pabor sa posisyon ng Adventist na idiniklara naman talaga yan ng kanilang General Conference? Nasa Ministry Magazine nila yan. Sa history at sa mga dokumentong magpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay nakapagsagawa ng mga abortion, Ayan. Nasa dokumento talaga nila yan. No? Na may guidelines sila kaugnay sa abortion. Oh. Ay ipagpatayan sa mga bata sa loob ng sinapupunan. elective abortion sa mga ospital using guidelines na ibinigay ng ating General Conference. Gaya ng aking binanggit, hindi ko po maaatim o makakaya na manatili Sabi ni Ging Onyete, hala, akala ko INC yan. INC siya noon. Tumitiwalag sa INC, yumakap sa Seventh-day Adventist. 2017 ba siya nabinyagan sa Seventh-day Adventist? At aktibo siya sa Seventh-day Adventist, aktibo siya sa social media, hanggang nagiging debater din siya sa Seventh-day Adventist. Nagkaharap sila ni Ustads Bashir Indasan. Ustads Indasan. No? Kaugnay sa Trinity. Si Indasan na lang ang di ko pa naharap. Siguro baka may plano si Indasan na yung di natuloy naming debate ay itutuloy yon. Ipaabot ninyo kay Indasan, ha? Okay. Eto, tuloy natin. sa pananampalataya na alam ko sa aking sarili na nagkaroon ng issue sa pagpatay ng mga sanggol na walang kalaban-laban. So mula po sa araw na ito, ako po si Brother Reynaldo Moncada Verano. Ito ang deklarasyon ni Reynaldo Moncada, no? Na humihiwalay na siya sa Seventh-day Adventist. Na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017. Isang masiglang kaanib, walang inargabyado, walang siniraan, at wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist, ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon. So, isinuka na niya. Deklarasyon niya ito, ang sikta na tatag ni Ellen Goldwhite. Sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Ayan. Dahil batay sa kanya, sa pagsilip niya sa mga deklarasyon sa General Conference na nakatala mismo sa kanilang Ministry Magazine, kaugnay sa guidelines sa abortion, labag sa buhay Kristiyano ang ginawa nito. Sinasabi na iniingatan at sinusunod ang 10 utos, subalit ang mga ospital ay buhay na patotoo o patunay na tayo po'y lumabag sa 10 utos, pumatay ng walang kalaban-laban na Nako po. So, yon. Maghanap talaga, lalo na sila si Cesar Dizon, kung paano nila lulusutan ito. bata dahil sa guideline na ibinigay ng General Conference at magpahanggang ngayon ay current po ito o nag-e-exist sa ating mga ospital. Sana po naging maliwanag sa bawat isa ang pahayag ko pong ito. Sa mga susunod kong video, hindi na po ako tatayo sa panig ng Seventh-day Adventist. Ako po ay magpo-focus sa kautusan o sa 10 utos ng Diyos. Ipapahayag natin kung paano dapat isagawa, paniwalaan at sundin ang kautusan ng Diyos na hindi po makukompromiso ng anumang pananampalataya. Hello guys, bago ang lahat, nais ko pong batiin ang lahat ng manigo at masayang Okay, so, yan pagbati niya. Okay, tuloy natin. video ko ay ipinaglaban ko ang katotohanan na natutunan ko sa loob ng Seventh-day Adventist. Meron lang akong mga 4 o 5 point na gustong sagutin bago po ang huling video na ito. Una,
yung video po ni Pastor Dison. Hindi tayo galit kay Pastor, hindi po tayo namimersonal. Happy New Year po, Pastor. Subalit sasagutin ko po yung mga natitirang video nyo po na tinalakay po yung aking Yun namang kaugnay sa Christmas, di nagka-isa ang mga pastor ng Seventh-day Adventist dito. May total, may tira ng tira, meron namang pastor ng... Ito ang problema sa mga Bible alone na walang dogma. Kaya nagdepende sa kanilang interpretasyon. Si Pastor Cesar Dison, tinitira din niya ang Christmas, ngunit sa picture niya sa Facebook, sa likuran niya, may Christmas tree. Naku po, tuloy natin. video. Marami sa mga video ni Pastor ay hindi ko na sasagutin kasi hindi naman halos dumirekta sa akin. Meron pong sasagot po na iba yan. Ipapakita ko po yan sa ibang pagkakataon. Pero may mga bagay na kailangan ko pong linawin. Kasi po, yung aking video na ina-expose about abortion, may mga arguments sila o pinalalabas na hindi naman daw talaga abortion ang dahilan kung ba't ako nag-expose. Gusto ko na daw talagang umalis sa Adventist, ginamit ko lang daw ang issue na ito o gumamit ako ng ibang tao para lang maka-exit ng maganda. Isang pamamaraan na ginagawa ng defender, itinatanim sa isip ng mga miyembro kapag napahihiwatigan na nila na tila baga lumalaban sa aral o pananampalataya ang isang tao. Subalit, gaya ng aking binabanggit, hindi po ako lumalaban, hindi po ako nagsasalita against sa Seventh-day Adventist, kundi kung ano yung katotohanan na dapat matanggap ng isang miyembro. Ito po ang ating ina-expose o ipinapahayag. Kaya po gusto kong linawin po yan. Una, sabi ni Pastor, inalis ko daw yung salitang parang sa salita ni Brother Johnson Amican. Nung sinabi niyang yung lumabas na guidelines noong 1992 is parang hindi maganda ang guidelines. Sinabi ko daw na ito daw ay hindi magandang guidelines at ipinakain ko sa bibig ni Brother Johnson Amican para siraan lang daw ang Adventist. Ibig sabihin, binago ko daw yung sentido ng kahulugan o pahayag ni Brother Johnson Amican. Ayan. Ang tawag niya nga po dito is hindi magandang guidelines. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na noon pa man, kahit na medyo parang hindi maganda yung guidelines na Si Johnson Amican yun, ha? Kahit parang hindi maganda. So kitang-kita niya na hindi maganda. Pero sa pahayag niya niyan ay di siya sigurado na yung pagsang-ayon ba ng General Conference kaugnay sa abortion, kahit na sa mga batang may depekto, ay pinahipahintulutang i-abort. Ang termino dito, parang hindi maganda. Bakit? Nagagandahan ba siya? O di ba siya siguradong hindi maganda talaga ang deklarasyon, guidelines ng General Conference ng Seventh-day Adventist? Tuloy natin. lumabas noong mga taon noon, 1970. Pati sabi ni Brother Johnson na parang hindi maganda. Hindi niya sinabing hindi maganda. At hindi rin Tama, merong parang hindi maganda. Di siya nanindigan na yung deklarasyon, yung inilabas na guidelines ay hindi maganda. Pero meron na siyang naramdaman na parang hindi maganda. niya ipinaliwanag kung bakit parang hindi maganda ang sinabi ni Brother Johnson. Pinagpuputol-putol niya lang. Tingnan ninyo mapatid. Tuloy natin, ha? 1991 o 1992, 1922 o 1992. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na noon pa man, kahit na medyo parang hindi maganda yung guidelines na lumabas noong mga taon noon, 1971 o 1992, mga taon noon, 1971 o Yan na, mga taon, tingnan niyo ang Ministry Magazine ninyo sa mga taong yan. 1992, 1922 o 1992. Bakit hindi magandang guidelines? Kasi nga, pag binasa mo yung nasa guidelines, hindi naman talaga kasi maganda. Tingnan niyo mapatid. Ang ginawa niya, paulit-ulit. 1970, 1992, parang hindi magandang guidelines. 1970, 1992, parang hindi magandang guidelines. At least 2-3 bisis niyang paulit-ulit. Ganon lang kaiksi. Hindi ba lang binigyan niya ng justice kung bakit sinabi ni Johnson Amican na parang hindi maganda. Again, dito po sa kanyang video o sa kanya pong
sinabi na atin pong makikita, hindi maganda ang guidelines ng Seventh-day Adventist. Inalis na yung salitang parang. Ano po yung aking masasabi dyan? Una, respeto kay Brother Johnson Amican. Yan po ay aking Ito, nagkagulo na talaga ang Sabadista. mentor. At yan po ang isa sa kinasangkapan ng Panginoon kung bakit ako po ay napaanig sa Seventh-day Adventist. So, ang masasabi ko po dyan is wala pong mali sa aking sinabi. Sinabi ko po na ayon kay Brother Johnson Amican, hindi maganda yung guidelines na lumabas. Bakit po? Kasi by contextual or konteksto, ang binabanggit ni Brother Johnson is 1992 Executive Committee Abortion Guidelines. Lilinawin ko po ha, yung 1992, kagaya ng pinagdidiinan ni Pastor Dison, hindi po ito full in session. Ito po ay Executive Kung naalala ninyo na nagkasagutan kami ni Pastor Dison, di ba ba? Kaya kahit nagkakontrahan na yung pahayag niya, basta lang makalusot. Committee. Yung pahayag ni Pastor Dison, burahin nyo na po sa isip nyo ho yan. Kasi wala hong naniniwala po dyan na defender. Sarili lang po yan ni Pastor. Yan. So, yun pong 1992 guidelines, hindi po ito parang hindi maganda. Kasi pag sinabing parang hindi maganda, ang gustong ipatunog ni Pastor, hindi naman sinasabi hindi naman sinasabi ni Kuya Johnson na hindi maganda yung guidelines. Kumbaga, parang hindi maganda. Ibig sabihin is, maganda yung guidelines, sa unang tingin, parang hindi maganda. Hindi ba? Yun naman ang gustong palabasin ni Pastor Dison. So, pag tinignan nyo po yung 1992 Executive Committee Abortion Guidelines, hindi po talaga parang hindi maganda po ito. Hindi po talaga parang hindi maganda ito. Ang tamang salita talaga dito. Sandali muna, may nag-comment dito si Darrell Guanzon. May iba't ibang grupo na ba ang SDN? Dami na! Dami ng mga iba't ibang grupo sa Seventh-day Adventist ngayon. Plus, ito pang grupo na ito, meron nga nagkakasuhan na dahil sa logo at pangalan. No? Pero ito'y kaisara ito sa kay Pastor Chris Bacalares, kay Pastor Cesar Dison, ngunit dahil naka-publish kasi sa kanilang ministry magazine ang deklarasyon ng General Conference guidelines kaugnay sa abortion. Ito is hindi magandang guidelines. Bakit? Kailan naman naging parang hindi maganda yung guidelines na abortion na pwede mong i-abort yung mga may mentally or physically defect, kagaya ng mga may Down syndrome or mongoloid. Parang Yun, nabasa ko rin yan. Deklarasyon na yung may mga depekto sa mga bata na makita sa sinapupunan, pwede yung i-abort. Nasa guideline nila yan. hindi maganda ba yun? Hindi po, hindi yung talaga maganda. Sapagkat marami tayong miyembro sa Adventist Church na may anak na mongoloid. Hindi nila alam, pwede pala yung i-abort sa 1992. So, nagtanong dito si kapatidan Robert Villarin. Si Dinmar, anong SDA? Si Dinmar, kasama nito. Kasama si Dinmar nito. Although, ang dami ng faction ng SDA, pero si Dinmar kasama sa grupo nila. Abortion guidelines. Official po ito. Official na guidelines ng Seventh-day Adventist sapagkat ito po ay pinagtibay sa Executive Committee. At ito nga po yung binanggit ni Brother Johnson Amican. Kung hindi naman ito official, ba't niya naman ito babanggitin o gagamitin? So walang mali sa aking sinabi. Talagang hindi maganda yon. Sinabi lang ni Brother Johnson na parang hindi maganda sapagkat in favor sa Adventist. Sapagkat si Kuya Johnson ay nagsasalita hanggat maaari para hindi masaktan yung miyembro. Pero pag binasa mo yung guidelines, talagang hindi maganda yung guidelines na ito. Kaya sabi ni Pastor Dison, binago ko daw yung pahayag. No, wala po akong binabago. Matagal ko na pong pinatutunayan na yung 1992 Executive Guidelines na yan ay hindi maganda ang guidelines na yan. Yan po ay labag sa Biblia sapagkat sa Biblia hindi po pumapayag ang Diyos na ipa-abort o patayin ang isang sanggol kung ito ay magiging mongoloid o kaya bunga ng rape at incest. Kasalanan ang rape at incest pero walang kamalay-malay ang bata doon. Hindi niya ginusto yon. Wala siyang plano na mangyari yon o maging bunga sa ganong sitwasyon. Ang Diyos ang may karapatan kung magpapatuloy ang bata o hindi. Pero sino man, even yung magulang, walang karapatang magpasya. Lilinawin ko po, even ang magulang, walang karapatang magpasya kung bubuhayin o hindi ang sanggol. As long as nabuntis ang magulang, bagamat hindi maganda ang bunga ng rape at incest,
Hindi po tama na ang magulang magpapasya na yan po ay ipa-abort. Bawal po yan sa Biblia. Ang kasalanan ng General Conference naglabas ng guidelines na pinahihintulutan as long as yung magulang ay magpapasyang ipa-abort po ito. Kaya marami po ang naipa-abort ng dahil sa guidelines na yan patungkol sa mga walang kalaban-laban na bata. Kaya po bilang sagot, wala po tayong binago. Yun po talaga ang kahulugan nun. Kasi pag tinignan mo yung guidelines na lumabas noong 1992, ito po ay hindi maganda ang guidelines. Kaya sabi ni Pastor Dison, inahalimbawa niya yung love of money is the root of all evils. Ang pagmamahal sa salapi o ang labis na pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Iba daw yung salitang love of money kaysa sa money is the root. Iba daw yon ang pagmamahal sa pera or ang pera ang ugat ng lahat ng kasalanan. O nga naman, kung titingnan mo sa sentido, iba nga naman yung ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasalanan o kasamaan kaysa sa salitang ang pera ay ugat sa lahat ng kasalanan. Pero sa sentido ng 1992 guidelines, hindi po siya parehong halimbawa. Bakit? Kasi po, pag tinignan mo yung 1992 guidelines, maraming ulit ko nang ine-expose, talagang hindi po siya maganda. Mali ngang sabihin parang hindi maganda ang guidelines, kundi ang tama doon, hindi maganda ang guidelines noong 1992. Pero kung titingnan nyo yung pahayag ni Pastor, siya mismo nagkakamali sa pag-review sa video ni Kuya Johnson Amican. Bakit po? Sapagkat ang sabi ni Kuya Johnson Amican, merong pag-unlad yung statement. Subalit, noong pinarapraise na ito ni Pastor Dison, ang sabi niya na, meron daw pag-unlad, hindi yung statement, yung guidelines. Hindi naman yun lumabas sa bibig ni Kuya Johnson Amican. Taon noon, 1971 o 1992. Subalit, tandaan po natin na meron pong pag-unlad ang ating statement. Meron pong pag-unlad ang ating statement. Ganito ang ating statement. Ganito po. Anong sabi ni Brother Johnson? May guidelines, binanggit niya 1971, dapat yan 1970, 1992, pero yung guidelines ay merong pag-unlad. Pero yung guidelines ay merong pag-unlad. Ito nangyari ito sa sagutan nila ni Pastor Dison at Moncado na kapwang Seventh-day Adventist bago si Moncado nagdeklara na aalis na siya sa Seventh-day Adventist. May nangyaring sagutan nila at may mga sagutan pa sa ibang mga defensor ng Seventh-day Adventist. Kapag niya mapatid, merong pag-unlad. May updates, may improvement ito. Kagaya ng aking binanggit ng mga nakarang video, ito yung ginagawa ng mga defender. Ina-expose nila yung 1970, 1971, 1992 guidelines. Pero pagpasok ng 2019, hindi na nila ina-expose yung guidelines kundi statement na. Napansin niyo po ba? Yan din yung ginawa ng pag-aralan natin. At ginawa din na napakaraming mga defender para itago ang katotohanan. Subalit, in-expose na natin po yan na kung saan magkaiba yung guidelines, magkaiba yung statement. By statement, mula noong una hanggang ngayon, tayo po ay anti-abortion. Kaya nga ako nag-Adventist kasi by statement, by belief, by doktrina, tayo po ay tutol sa pagkitil ng mga sanggol na walang kalaban-laban. Subalit, kahit na tayo by statement ay anti-abortion, ang GC po natin ay naglabas ng guidelines. At hanggang ngayon, current guidelines, ang pinaka-current kasi is 2019. Nananatili po ang abortion guidelines na pinahihintulutang i-abort ang mga mongoloid at yung bunga ng rape or incest as long as yung magulang ay magpapasya na ipa-abort ito. Mali po ito. Bakit? So, may Seventh-day Adventist sa akin na naghahamon kaugnay sa topic na ito. Sige. Tuloy natin si Pakanya, no? Si Pakanya. Si debate nila ni Brad Tata, yon, naghahamon na magdebate umano kami, patunayan na pinahintulutan ng Seventh-day Adventist ang abortion. Sige. Magharapan na naman tayo. Sapagkat kasalanan na nga na ma-rape at magkaroon ng incest or sapin-sapin sa circle ng family. Binigyan pa ng choices ng ating GC. Hindi po pinag-uusapan ang kalayaan po doon. Ang pinag-uusapan, desisyon ba yun ng Biblia o hindi? Sa Biblia, walang karapatan, even ang magulang. Sapagkat sa Biblia, hindi po pinapahintulot. Kayo mga Seventh-day Adventist, suriin nyo. Nasa online yan. Pwede ninyo ma-download yung Ministry Magazine.
kung ano ang deklarasyon kaugnay sa abortion. Payag ba kayo? Nabasa ko talaga yan. Yun ang ginamit ko sa debate namin ni Pakania, no? Payag ba kayo na ang bata pag makita sa doktor na may depikto sa katawan, may depikto sa loob pa ng sinapupunan o kaya ang batay bunga sa panggagahasa, yon. Kung ang mga magulang o ang ina ay nakadesisyon na ipalaglag ang bata, yon sa guidelines nila ay pinapahintulutan. See? Pagkatapos sabi nila, 10 utos! At sa 10 utos, huwag kang papatay. Yung abortion na yan, kahit mga bata may depikto o mga bata na resulta sa rape. Ano yan? Di ba yan pagpatay? Kayo mga kapatid na nakikinig dito, batay mismo sa guidelines na yan ng Seventh-day Adventist, matagal na yan. Sangayon ba kayo na yung may depikto sa katawan na bata sa loob sa sinapupunan, pag makita ito sa doktor na may depikto o kaya'y bata na bunga sa panggagahasa, pwedeng ipalaglag kung yun may pahintulot sa ina. Okay, tuloy natin. Utan kahit ang magulang na magkaroon ng free will na ipalaglag ang sinapupunan na bunga ng rape at incest. Murder is a murder. Kasalanan po yan, mga minamahal na kapatid, na choices na ibinigay ng guidelines na ipinagkaloob ng ating General Conference. Dahil kung ipinahintulot sa Biblia na ipalaglag ang bunga ng rape at incest, sana wala kang tagapagligtas ngayon. Alam yan ng mga nagbabasa ng Biblia, sapagkat si Jesucristo sa kanyang katawan tao, sa linya ni Maria, yan po ay bunga ng incest, sapagkat yun pong panahon ni Noe, sa pagdami ng tao, nakalinya po ang lahi ni Jesucristo sa bunga ng incest. Kaya kung ipa-abort yun, di sana wala kang tagapagligtas ngayon. Kaya napakamaling paraan na tayo po ay sumang-ayon sa ganyang guidelines na yan. Ako po ay hindi sang-ayon, kaya po ine-expose ko yan. Ang ginawa ng mga defender, pinalabas nila na sinisiraan ko ang Seventh-day Adventist Church. Sa totoo lang, kayong mga defender ang tunay na naninira sa church sapagkat Nako, bangaya na ito sa mga debatista ng SDA. Pero ngayon, nagdeklara na si Mungkado na ganap na siyang umalis sa Seventh-day Adventist. hinahayaan ninyo ang maling guidelines sa ating iglesia. Kaya po, walang mali sa aking pahayag na hindi maganda ang guidelines. Ayon po sa in-expose ni Brother Johnson Amican. Kung titingnan naman natin, iba yung salitang may pag-unlad yung ating statement kaysa sa salitang may pag-unlad ang ating guidelines. Gaya ng aking binanggit, iba yung statement, iba po yung guidelines. Ang ginawa ni Pastor Dison, pinalalabas niya na sinasabi ni Kuya Johnson Amican na may pag-unlad daw yung ating guidelines. Hindi ko totoo yun. Sapagkat yung 2019 na binanggit ni Kuya Johnson Amican, hindi na po ito guidelines kundi statement. Sang-ayon po ako dito sapagkat by statement, tayo po ay pro-life, anti-abortion. Pero by using guidelines, tayo po ay pro-choice, tayo po ay pro sa abortion. Yan po yung dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po ako kalaban ng iglesia. Ipinapahayag ko yung katotohanan na dapat maunawaan ng isang membro ng Seventh-day Adventist, magalit ka man o hindi. Ikalawa, sinasabi niya daw na masyado kong pinutol. Pinaliit ko daw masyado yung portion ng video ni Kuya Johnson. Ang totoo, kaya po yung portion na yun ang kinuha ko lang. Kasi kung tutuusin, pwede ko ngang reviewin yung video na yun. Yung video na yon ng pag-aralan natin. Pero nung nakita ko na sa part na yon, pumasok na si Kuya Johnson sa statement, alam ko na hindi na yon dapat reviewin. Bakit? Kasi po, by statement, ako po ay sang-ayon po dyan, mga kapatid. Sang-ayon si Raymond Kada sa ating statement, tayo ay anti-abortion. Pero dahil sa guidelines na yan, hindi po yan matatayuan ng isang Seventh-day Adventist sapagkat sa ospital, hindi po statement ang tatakbo kundi yung guidelines. At sa ating current guidelines, 2019 current guidelines, tayo po ay nananatili na sumasang-ayong i-abort ang mga mongoloid at yung mga bunga ng rape at incest. Kaya yung portion na yon yung aking binanggit lang o kinuha lang sapagkat yung mga susunod na video ni Kuya Johnson Amican ay sinasang-ayunan ko na.
may kinalaman sa pagpuputol-putol o pag-iiksi-iksi. Di ba ikaw ang gumagawa niyan? Sa lahat ng video ko, wala kang ang nireview na buo. Kaya Ako, yun. Pastor Cesar Dizon, ha? madalas nababago yung sentido. Kahit ngayong video, mismong si Melvin Sarmiento ang nagsasabi, dahil hindi mo nire-review ng buo yung aking video, napalalabas mo na ako lang nagsasabi noon. Hindi ba? Ikaw ang gumagawa po niyan. Huwag mong ibalik sa akin sapagkat may kinalaman sa pagpapakita ng maiiksing portion na video kaya nababago ang sentido, ikaw po ang unang gumawa niyan. Kaya balik po tayo, binago mo yung statement, ginawa mong guidelines. Iba po yan, kapatid. Iba po yan. Di ba meron sa Bible, yung pang-apat na utos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ano yung ginawa ng ating kinagis ng pananampalataya? Mangilin ka kung araw ng linggo at pistang pangilin. Hindi ito basta nilagyan ng parang. Talagang binago to. Payag ka ba doon? Ako rin, hindi rin payag sa sinabi mo. Bakit binago mo yun eh? Hindi ho yun tama. Sabi sa Bible, kung ano yung bagay na O dito naman, pwede tayong magdidebate kaugnay dito. utos ko sa iyo ay siya mong sasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Mas malala kung baguhin mo yung sentido. Kagaya ng pahayag ni Kuya Johnson Amican, nabago yung sentido, wala naman siya sinasabi na nagkaroon ng pag-unlad yung ating guidelines. Kasi yung guidelines ng 1992, same pa rin sa current guidelines ngayong 2019. Wala siyang sinabi na nagkaroon yun ng pag-unlad. Ang nagkaroon ng pag-unlad yung statement na hindi ko naman sinasang-ayunan. Kaya mali ka po sa bagay na ito. Maling sabihin na mangilin ng araw ng linggo at pestang pangilin sapagkat ang nakasulat sa Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Sunod na point na gusto ko pong idiin. Sabi ni Pastor Dizon, kaya ko daw ginagawa yung video na yun, intindihin daw natin mga kapatid, intindihin nyo daw ako kasi parang pinalilitaw niya na mahirap kasi yung aking pinagdadaanan. Nag-asawa ko, pagkatapos ako ay nag-aaral ng theology. So dahil sa hirap ng bagay na yun, para pinalalabas niya, yun ang naging dahilan, nahirapan ako. Kaya ngayon, bumabawi ako sa Adventist, kaya naninira ako using abortion topics. Gusto ko lang po magkaroon dito ng kunting correction at kunting promotion na rin. Alam po ninyo, noong aking pong pinakinggan, ang portion o kaya part 3 sa video ni Brother Raymond Cada, doon ko naintindihan mga kapatid kung bakit niya sinasabi ang ganitong mga bagay. I sympathize him. Naintindihan ko. Kasi ang sabi niya nga, mga kapatid, ito, sinulat ko, 2 pages to. Sinulat ko ito. Ang kanya mga sinasabi doon, lalo tigit doon sa bandang huli, malapit nang matapos ang kanyang sinabi. Siya pala 7 years pa lang na Adventist at nag-aaral lang theology 2017, di pa raw siya graduate sapagkat may mga kadahilanan. Pag-usapan po natin yan mamaya mga kapatid at akin po iyang tatalakayin. Merong tapat at hindi tapat. Merong nga backslider eh. May mga lumalaban at iba pa sapagkat hindi nasusunod yung kanilang gusto. Marami akong pinagdaanan, 7 years na akong isday. So ibig sabihin, bago ka pa lang talaga. Bago ka pa lang Adventist. Marami daw siyang pinagdaanan. Ang isa sa mga pinagdaanan niya, first theologian daw siya. 2017, hindi pa siya tapos. Bakit? Kasi wala daw siyang karapatan na maging pastor. Bakit? Kasi wala daw siyang pera. Unless lang daw makakita ng sponsor. Sabi niya, sa pag-aaral ng theology, wala kang karapatang maging pastor kung wala kang pera. Unless makakita ka ng sponsor. Dapat sabihin kita, sa MBC, meron kaming biro minsan. Meron tinatawag na Magna at saka Summa. Alam niyo Magna? Magna 9 years na hindi pa rin graduate sa MBC. Nandoon pa rin, theologian student pa rin. Ang iba naman Summa 10 taon na hindi pa rin talaga nakaka-graduate. Bakit? Kasi working student, theologian din siya. Ako Magna 9 years, mga kapatid. Hindi naman siguro Magna 9 years, hindi pa, pag 9 years, naka-graduate. Magna 9 years pagkatapos sa programa, mamimiki lang ng obispo. Okay, tuloy natin. Gumraduate ako. Bakit? I was a working student. And 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tumigil ka, no? Tumigil ka. Ang dami kong alam na mga working student na mga naging pastor, naging presidente pa. Wala pang sponsor, nagtrabaho sila. Kasi wala daw siyang pera. Wala siyang karapatan daw na makapagtapos bilang pastor. Liban na kung may sponsor. Ang mahirap lang kasi, siyempre, hindi kita kapatid pinapakilaman ha. Pagka nauna ang pag-aasawa mo, kaysa pag-graduate mo, mahirapan ka talaga mag-aral at magtapos. Bakit?
sagutin mo pang misis mo, sagutin mo pang anak mo, so siyempre buhay ang mga yan, saan ang unahin mo? Kung may hawak kang 5,000, ibabayad mo ba sa tuition? Hindi. Ibibili mo ng pagkain at gatas, lalo na kung magkasakit pa. Kaya mas mahirapan. Pero marami din ako nakikita, sinabi ko na sa iyo, may mga anak na nag-aaral pa, pero silang mag-asawa ay desidido talagang mister na makapagtapos ang mister ng pag-aaral theology. Ngayon, pastor na, presidente pa sa union, nag-retire na nga eh. Sabi man dito, ito, nagbanggit ka pa ng pangalan ng tao. Ako'y nagmamakawa kay Sir Olarte na bigyan ako ng 18 units dahil may sponsor naman ako next week para lang makapag-enroll. So siya mga kapatid, nakiusap daw kay Mr. Olarte na pagbigyan siyang maka-enroll ng 18 units kasi daw by next week ang kanyang sponsor makapagpadala ng pera. Ito nang sabi niya, hindi raw siya pinagbigyan. Hindi siya pinagbigyan. Kaya nawalan ako ng ganang mag-theology dahil sa kakapusan ko ng pera. Pag-aaral ko, hindi ko na tinuloy. Ito, brother Mungkada, sabihan kita, ikaw na nga walang pera, ikaw pang magagalit. Kung makiusap ka at payagan, praise the Lord. Okay, isa pa. Mali ang proseso ng theology. Ito na, nakita mo ng mali ng iba. Hindi ka pa estudyante, may proseso na yan sila. At hindi ka pa Adventista, may proseso na sila. Nung pumasok ka, sabi mo, ang proseso hindi mali. Ay, hindi tama, mali. Bakit? may mga nakagraduate, hindi dapat makagraduate. No? Di ako pinagbigyan, kaya di ako makapagpatuloy sa Adventist dahil na nga rin daw sa mga batang walang kalaban-laban kaya hindi daw sa makapagpatuloy dahil sa abortion tinutukoy niya. Oh, di ba? Kung titingnan mo nga naman, parang may lusot. Dito, inilalayo na ngayon ni Pastor yung tiwala niyo sa salita ni Raymond Cada. Kumbaga yung credibility na ni Raymond Cada ang kanyang tinitira dito. Personal na po ito, mga kapatid. Mali na ho ito sa totoo lang. Kung isa kang defender, hindi mo dapat yan ginagawa. Pero tingnan niyo po, personal niya na akong inatake. Pinalalabas niya na wala naman talagang problema sa abortion na topic sa Adventist. Nahirapan lang daw ako sa pagte-theology, kaya ngayon gumagawa ako ng butas para umexit. Mali po mga kapatid. Bakit? Sapagkat unang-una, Pastor, makinig ka maigi. Makinig ka maigi ha, sasagutin ko ito. Pastor, for your info, ako po'y nag-aral ng theology bago magkaroon ng pandemic. Ito po ay 2017. Nag-aral po ako ng theology. Bago po pumutok ang pandemic, wala na po ako sa theology, Pastor. Lumabas na ho ako. Eh, kailan naman ako nag-asawa? Nag-asawa po ako, tapos na ang pandemic. So, meaning to say, mali yung ipinapakalat na paninira ni Pastor Dison na nahirapan daw ako dahil pinagsabay ko daw yung pag-aaral at pag-aasawa. Kaya dahil nahirapan ako, ang palusot ko yung abortion topic. Hindi po mga kapatid, bakit? Hindi po sabay yung aking pagte-theology at yung aking pag-aasawa. Mayroon pong pandemic na nasa pagitan ng mga yan. Siguro ang pandemic, mga 3 or 3.5 years din tumakbo o palagi natin 4 na taon. Sa pagitan yan, hindi po sabay akong nag-aral at nag-asawa. Nag-theology ako bago mag-pandemic. Pagkatapos ng pandemic, saka po ako nag-asawa. Kaya malinaw po sa akin yung topic ng abortion. At yan po ay nakasalig sa mga reference na reliable at hindi po mga fake news. Hindi mo yan kayang mabago. Nasa history na yan. Nasa kasaysayan na yan. Kaya po mali yung pinapakalat ni Pastor na ako po ay gusto nang umexit sa Seventh-day Adventist at gumawa na lang daw ako ng dahilan. Nahirapan lang daw ako sa theology. Nahirapan lang daw ako sa theology sapagkat mahirap daw pagsabayin ang pag-aasawa at pag-aaral. Hindi po sa akin yun, Pastor, sapagkat hindi po naganap ang ganung bagay. Hindi po sabay ang aking pag-aaral ng theology at ang aking pag-aasawa. Kaya maling argumento po yan. Di ba ganyan ginawa mo kay Kuya Ronald? Ganyan ginawa ninyo kay Kuya Ronald. Total, lagi niya. Si Ronald din, Ronald, di ba, Obidos, nagiging debater din ng Seventh-day Adventist. Ngayon, umalis na sa Seventh-day Adventist. Nagkasagutan din sila ni Cesar Dison. Anong binabanggit na itong mga video na ginagawa ko, ang nasa likod nito si Obidos, o edi gamitin ko ngayon ulit si Obidos. Hindi ba ganyan ginawa mo kay Kuya Ronald, tapos kinampihan ka ng maraming mga defender? I'm not talking about Ronald Obidos ngayon na lumalaban na sa Adventist. Pero bago po kasi tumiwalag si Kuya Ronald, nag-expose po si Kuya Ronald about sa Bible, anong posisyon natin. Ang posisyon pala nating mga Adventist sa Biblia, based At hindi lang yan, in-expose pa ni Ronald Obidos na si Ellen Goldwhite at si James White kumakain ng baboy. At tutol si James White sa mga
pahayag ng mga elders noon na bawal ipakain ang baboy. Yun, in-expose yan gamit ang mga dokumento din noon ng Seventh Day Adventist. Ating mga scholar, tayo po ay limited errancy. Hindi pala tayo Bible inerrant. Ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist naniniwala na ang Bible is infallible. Pero, hindi ibig sabihin, naniniwala tayo na walang kamalian ang Biblia. Naniniwala pala tayo na ang Biblia is may mali. Pero pagdating sa usaping doktrina, belief practices, ang Biblia ay na-preserve at nanatiling tama. In-expose yun ni Kuya Ronald. Di ba, nilabanan mo yun? Sa bandang huli, ikaw rin naman ang bumitaw. Pinalabas mo pa na pinagkakaperahan ka ni Kuya Ronald. Ikaw naman nag-umpisang sumagot sa kanyang video. At ako, bilang isang defender, syempre nung una nabigla din ako, hindi ako sang-ayon sa in-expose ni Kuya Ronald. Pero nung nakausap ko na yung mga defender natin, alam mo, hati-hati po sila mga kapatid. Hati-hati po sila. Magbabanggit po ako ng mga defender na naniniwala na ang Biblia ay may kamalian. Hindi siya kagaya ng sinasabi ni Pastor Dizon, Bresi Balansag. Defender yan. Yung mentor ko sa debate, si Fernando Camacho, yung mentor ng mga mentor, yung pinaka-mentor namin, si Kuya Ronald Mercado. Naniniwala yan na ang Biblia may kamalian sa aspeto na labas sa religious practices. Hindi kagaya ng posisyon mo. Ibig sabihin, kung paniniwalaan namin yung sinabi mo about doon sa position sa Bible, hindi rin naman kami magkakaisa-isa. Hanggang ngayon, hindi naman pare-pareho. Kaya nakakalito yung posisyon na yan. Sa totoo lang. Anyway, nabanggit ko lang yan kasi, di ba ganyan yung ginawa mo kay Kuya Ronald? Tama actually yung in-expose ni Kuya Ronald. Ang Adventist, ang posisyon talaga, tayo po ay limited errancy. Naniniwala ang Adventist na ang Bible is infallible doon sa belief, religious practices. Yan yung nasa 28 fundamental natin. Pero sa ibang aspeto na labas sa doktrina at paniniwala, ang Biblia daw, ayon sa Adventist, ay mayroong kamalian. Pero bakit mas maraming naniwala kay Pastor Dizon kaysa kay Kuya Ronald? Kahit yun naman talaga ang posisyon ng Adventist, yung in-expose ni Kuya Ronald. Kasi binanatan nyo si Kuya Ronald, pinagtulong-tulungan ninyo, pinersonal si Kuya Ronald. Hindi ba? Pinersonal na ninyo si Kuya Ronald eh. Yan din yung ginagawa mo ngayon sa akin. Ngayon, bahala na kayo mga Adventist kung paniniwalaan nyo po ang taong ito. Kasi pastor nga po siya di ba? Marami ang followers. Pero gaya na aking binabanggit, hindi po ako naninira sa Seventh-day Adventist. Ini-expose ko talaga yung guidelines na yan. Bakit? Against yan sa statement ang Adventist. Hindi po sang-ayon ang Adventist na ipa-abort. Yun pong bunga ng rape and incest, pati yung mga Mongoloid using statement. Pero dahil sa guidelines na yan, hindi po natin matayuan ang statement. Kaya po sa pahayag ni Pastor na nagtopic lang daw ako ng abortion para maka-exit sa Adventist dahil nahihirapan daw ako sa pagte-theology. At magsabayin yung aking pag-aasawa, ito po ay fake news. Dahil hindi po sabay ang aking pag-aasawa at ang aking pag-aaral ng theology. About naman sa tumatagal ng summa cum laude, di ba? Magna cum laude, yung sumasampung taon, magna 9 years, wala naman akong against dyan. Wala naman akong problema dyan. Parang gustong palabasin ni Pastor na naiinip ako sa pagte-theology. Hindi naman yun eh. Kaya ako lumabas sa theology, nakita ko hindi talaga kasi tama ang sistema. Bakit? Maganda lang mapakinggan yung mga testimony na tumagal ng 9 years, 10 years, pero natapos pa rin. Hindi ba? By the grace of God, nakagraduate pa rin. Wala naman akong against dyan. Ang point ko is, bilang isang Adventist organization, ang church naman ang may-ari sa school. Bakit hindi sila gumawa ng programa na makatatapos ang isang nagte-theology? At least 5 years. Kasi kapag masyado nang matagal, kagaya ng nakasama ko sa dorm, nag-aral ng theology sa MBC, binata pa. Ngayon, tatay na tawag namin, pag-graduate pa lang. Ilang taon na yun, hindi yun, nagpas 15 years ata siyang nag-aaral ng theology, tagal. Yung lakas niya, kaya nung pag-graduate siya, sabi ko, congrats tayo, makagraduate ka na. Pero anong sabi niya sa akin? Ang tagal, yung lakas ko, naubos na sa pag-aaral. Kunti na lang mapapakinabangan ng church. Bakit? Kasi mas mahaba yung buhay sa pag-aaral. Wala akong against yan. Okay yan. Kung may gagapang mo yan. Ang point ko is, mali kasi talaga. Na wala man lang programa ang church na makagraduate ang theology as ang theologian. Sa hindi naman lalagpas dapat ng 10 taon. Mali naman yan eh. Hindi ho yung tama. Bakit? Kasi ang pag-aaral, hindi yan yung mismong field. Ang field natin sa church, sa local. Yung local churches ang dapat pagsilbihan, hindi yung school. Naubos na yung panahon sa school. Kaya nung nakita ko, tumatagal na ako, lumabas na ako. Bakit? Grabe, pag wala kang pera, totoo naman talaga yan eh.
Pag wala kang pera, wala kang karapatang mag-aral sa university natin. Mag-working student ka, goods, pero hindi nyo alam ang karanasan namin bilang working student. Isipin mo, kaya lumabas na ako, 3 units na lang ang ibibigay sa akin. 3 units na lang. Isang subject lang po yun, mga kapatid. Eh kung kada taon, dahil sa laki ng utang, 3 units lang ng 3 units, baka hindi ka magsuma o magmagna. Bakit 20 years, di ka makagraduate pa? Bakit? Walang mali sa pagte-theology, ang mali yung sistema. Hindi gumagawa ng paraan ang ating church ng isang theologian na may kaloob naman sa pag-aaral, sa pagpapastor, ay makagraduate ng mas maaga para mas maagang makapaglingkod sa iglesia. Maraming wala naman talagang kaloob, hindi naman talaga pang theologian, pero dahil may pera, nakakagraduate. Kaya pagdating sa mga local churches, sakit sa ulo ng ating mga local churches. Alam po yan ng mga officer sa Seventh-day Adventist. Kaya, for the record mga kapatid, mali po yung sinabi ni Pastor Dison na gumawa lang daw ako ng topic, intindihin nyo lang daw kasi mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pag-asawa. Hindi po sabay na nangyari po yan. Nag-topic ako ng abortion, hindi po para lumabas sa Seventh-day Adventist. Ako po ay defender. Bago ko ilabas yung topic about abortion, may mga naunang debate pa ako para ipagtanggol ang Seventh-day Adventist laban sa mga naninira. At marami akong schedule na ako po'y nagpapalakas ng pananampalataya sa ating mga local churches. Sa Diyos ang kapurihan, hindi ko po iniyayabang yan. Maraming na-speakeran ko sa bawat churches, ini-invite pa ako. Hindi nagsasawa sa akin, sa Diyos ang kapurihan. Ibig sabihin talagang nakikita ng mga kapatid na meron tayong kaloob para magpalakas ng pananampalataya. Hindi po tayo nagyayabang. Hindi natin sinasabi na sa sarili nating kakayahan yan. Sa Diyos ang kapurihan, kay Kristo ang kalwalhatian sa bagay niyan. Kaya ako nag-topic ng abortion sapagkat bilang member, dapat kong gampanan ng aking part na ano yun. Dapat kung ano yung totoo, yun lamang ang matanggap ng miyembro. Natuklasan natin, batay sa mga resources, mga reliable evidence natin na galing mismo sa church ng Adventist, naglabas ng guidelines. Ang ating GC naglabas ng guidelines na pwedeng ipa-abort yung mga walang kalaban-laban na bata. Yan. Ang debatista na mismo ng Seventh-day Adventist ang nag-expose niyan, no? At narinig din natin si Pastor Cesar Dison na siya sa pag-aaral niya umano sa pagiging pastor ay magsusuma 10 taon. At yun, nagkaunsihan na talaga mga Sabadista ang mga ngaral dahil kaugnay sa kanilang opisyal na aral, guidelines sa abortion. Pagkatapos matagal kang nag-aral, yun natutunan niya, naalala niyo yung sagutan namin ni Pastor Dison, ginamit ko ang kanilang aklat na kay Mark Finley. Ano sabi niya? Nang ginamit ko ang kanilang aklat. Ang sabi niya ay piki daw umano. Piki daw yung ginamit kong aklat. Wala siyang takot na sariling aklat nila. Ito ba yung natutunan nila sa magsasampung taong pag-aaral na kahit sariling aklat ay kanilang pasinungalingan? Balikan natin muna, ha? Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Tampered daw. Sabi ni Talibong, So, imagine, ito po yung aking tampered. isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya po may sulat nito. Okay? Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, 2 N. Talibong ang honor do. Tinuturo pa niya, 2 N umano. Yung inilabas ko mga kapatid. So, nakita niyo? Ganito ba ang natutunan niya sa pagiging suma 10 pag-aaral? Isa lang. Nakita niyo yung unang, yung publish niya mga kapatid? Pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit?
Kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. At ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Oh, pero mapansin mo dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa niya lang. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yung mga kapatid, page 95. Pero kamanga-manga, nasa magazine na ito or sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Mapansin niyo, kapatid, mga kaibigan, si Talibong dito may hawak pang cross na itinatakot marahil sa mga tao. Nagkamali si Talibong. Nagkamali si Talibong. Para lang maka-establish ng doubt para sa mga Seventh-day Adventist. Ganon na ba ka-inosente ang pagiging pag-aaral na yung tinatawag niyang sumasampo? Di ba niya alam na yung ipinakita niya ay nasa channel ko? At basta nasa channel ko, meron talaga yung logo na ganito. Halimbawa, ito mga kapatid, pakita natin, So, yon, magtalakay ako. Yon, kung may logo talaga diyan, at yun ang kaniyang kinaka-copy-paste, At ipinakita, natural. Kahit anong aklat na ipakita natin yan, may logo talaga. Marker sa channel ko. Pero, ang tanong, totoo ba nga nagawa-gawa ko lang ang naturang aklat ni Mark Finley? Booking siya ni Pastor Bacalaris. Binasa ni Bacalaris ang ginamit ko. Ini pastor naaman sa libro sa SDA pastor by Mark Finley pastor. Unsa may gingon ni Mark Finley kana ang libro pastor The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Pastor. Basahan ako Nakuha na ang libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahan ako Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note It is often but not all the time. Basahan ko It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Antay See? Yung pinakita ko na aklat ng Seventh-day Adventist na ang may akda ay si Mark Finley na narinig niyo, nasaksihan niyo. Paano tinutulan ni Mr. Cesar Dizon? Gawa-gawa ko lang daw, tampered ko lang. Pero ngayon, binasa mismo. Binasa mismo sa kasama niyang pastor. Booking siya sa kasamang pastor na sinabing tampered ko lang. Ako lang ang nagawa-gawa sa pahina 95. Binasa nga. Diba? So, yun, ang sinabi ni Mungkado, ang hirap talaga o manong makatapos. Pwedeng mag-working, pero ang problema, bakit umalis siya? Dahil 3 units, isang subject lang ang ibibigay sa nag-working. Imagine. So, ilang taon ka matapos dyan? Pagkatapos, kung magiging pastor, magiging bang tulad ni Pastor Cesar Dizon na nagpalabas ng obispo daw ng simbahang Katoliko, piki naman? Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin
magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Jose, di po ba pinakilala niya? Anong sabi niya? Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. No, yan. Pinakilala talaga niya. Ulitin natin, ha? Kung naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. At nang nadiskubre natin, mga kapatid, na hindi pala yun obispo ng Katoliko, kundi isang artista na pinasuot lang ng kasuotang obispo, anong sabi niya? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. Yan, di daw niya pinakilala. Ang kanyang ginawa lang, walang pagkakaiba sa aswang-aswangan. The ordinary activity of the devil. Sandali, ha? Sabi ni Mr. Talibong, Ito, ha? ipinakilala ko Walang... raw, sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles, kasi sa Los Angeles po ito nangyari, sa LA. Dito po sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Yun na ang palusot niya. So, kaya mga kapatid, merong hamon si Pakanya, ako daw umano ang magpatunay na ang Seventh-day Adventist ay sumang-ayon sa abortion. Ano, sa palagay ninyo, tatanggapin ba itong hamon ni Pakanya? Comment kayo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto, sa bawat linya
linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.